Dahil alam nyo naman, ito si Elizalde ko, ito yung isa sa mga congressman na malupit. Ito yung taga Bicol eh. Party list lang ba to? So ito yung isa sa mga naninira sa mga Duterte. Ito yung nagpalutang nung 51 billion daw na budget ni Pulong nung panahon na presidente pa daw yung kanyang ama. Oh, kaya eto, pakinggan ninyo yung away ng dalawa dahil meron siyang sinasabi patungkol kay Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, mas maraming alam tungkol sa kanya. Kaya Elizalde ko, ang kapal ng mukha mo, sabi ni Joel Villanueva. Oh, panoorin mga bossing etong statement ni Villanueva. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. O maharlik ako maglalabas ka ng baho, siguraduhin mo na naliligo ka. Baka naman mas mabaho ka pa kaysa dun sa mga fake news mo. Sabi ni Gerald Calzado, di ba tong si Tevez, yes, isa pa yan si Elizalde ko. Marami din niyang patutsada tungkol kay Tevez. Kaya nga in-expose ni Tevez yan, huy, Elizalde ko. Ano ka ba? Dalawa tayo. May dala-dala tayong paper bag, remember? So oo, itong representative ng Ako Bicol Party List. Sino pa ba yung mga ano ng dating Ako Bicol? Hindi, yung Ako Bicol ba hinawakan ba ng mga ano yan? Ng mga lagman? But anyways, etong si Elizalde ko, ang dami na itong mga patutsada. Sigang-siga daw to sa Congress. Oh, bata daw to ni Romualdez. Oh, kaya lahat ng kumbaga ito yata yung sinasabi nilang errand boy ni Romualdez. Oh, yan sila Suarez. Yan yung mga magkakasapakat na yan. Oh, talagang loyal na loyal yan sa kanilang Speaker of the House. So sabi ni Senator Villanueva kay Maharlika at dito kay Elizalde ko na maligo ka muna bago ka naninita at ng fake news ng iba. Na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin. So ano ba yung binabato ni Elizalde ko kay Villanueva? Kasi lately si Villanueva maingay dito sa issue ng Chacha. Maraming mga privilege speeches si Senator Villanueva na talagang patama sa Congress. Kaya aray ng aray ang Congress at ito mahilig ang Congress gumanti. Ganyan ang gawain nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung panahon na si PRRD salita ng salita at sinabihan ng Congress ang pinakabulok. Anong ginawa nila, di ba? Sunod-sunod ang atake nila. Tapos nung nagsalita si Pulong tungkol diyan sa People's Initiative, yung peking Diyos daw diyan sa Congress, biglang nagsalita na naman to si Elizalde ko na di umano ay may 51 billion na na-release. So ganyan ang gawain nila mga bossing. Yung mga nagrereklamo, iminamadsling nila. Ibig sabihin, sinisira nila yung reputasyon noong mga taong nagsasalita laban sa katiwalian sa bayan. So sabi ko nga sa inyo, kung si Marlica meron siyang aso na si Bagong Lipunan, ito si Tambaloslos meron din siyang mga aso. Ang masama lang, si Maharlika hindi marunong mag-alaga ng aso niya. Kasi yung aso niya, kinakagat na siya ngayon dahil nga, parehas sila ng ugali Parehas silang saking. Itong mga aso ni Tambaloslos, loyal na loyal to sa kanya.
As in, nakapikit na, nangangagat pa tong mga to. Ganyang katitindi ang mga yan, no? Kaya ayan, si Villanueva, sumasagot na sa kanila. Ang sinasabi nila kay Villanueva, ang pang pukol nila is yung pork barrel scam daw niya. O, ayan na. At talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ako! Grabe, so ibig sabihin pag nag-akusa ka, kailangan nagre-research ka at saka nag-aaral ka? Kailangan may ebidensya ka? Hindi pwedeng sabi lang ni ganito, sabi lang ni ganyan, sabi ni ganito? Tinext lang sa'yo, in-email lang sa'yo? Ay, Diyos ko po, Maharlika, pakinggan mo to. Marami kang makukuhang aral dito. Thank you very much, Jing Corpus. Mabuhay ka, paki-refund yan, ha? Kung kaya mo. O kung meron sa inyo makakapag-refund, sabi ni Banat Bay, magbibigay daw siya ng $100. So ayun na, kailangan mag-research ka, kailangan may ebidensya ka, may ipinakikita ka. Oh. Hindi yung sabi ng ganito ni puting ahas, sabi nung pulang ahas, sabi ni ganyan. Lumang tugtugin na yan, yung mga labandera sa kapitbahay namin. Ganyan ang mga ugali. Nasa ibang bansa na kayo, ugaling Pilipino eh. Ano nyo pa rin, nasa puso nyo pa rin, ha? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po Ang kaibigan sa pera. Walang kaibigan. Kaya nga nag-away si Marlica at saka si Kaloy Abnoy eh. Dahil walang kaibigan sa pera. Oo, kaya yan din ang buhay na patunay, Villanueva, diyan sa kaibigan mo si Elizalde ko. O magkaibigan lang kayo sa sa house. Pero outside of the house, wala na, tabla-tabla na kayo. pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. Oh, eto na. Yung kumpanyang SunWest Corporation. Ano ba yan? Sa Senator Villanueva? True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. Ay, grabe. So, totoo din yung sinasabi ni PRRD na yung mga congressman, marami sa kanila, if not all, may mga kanya-kanya ng construction firm. Dahil nga, ang scam dyan sa house, sabi ni PRD, yung project, kunyari, project tulay. Wala namang ilog pero gagawa ng tulay. Ipapasa yun sa DSWD, yung budget, tapos yung DSWD. Sa DPWH, tapos yung DPWH, naman yun, ibabalik yun sa construction firm, yung contractor na gagawa ng project. Sino yun? Yung kumpanya na pag-aari ng congressman, yun din. Doon din napunta yung budget. Ayan ang problema, mga boss. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado? Ay, tayo dyan. So, ibig sabihin, mayroong connection si Elizalde ko diyan sa maanumalyang procurement ng mga face mask, face shields, mga guantes-guantesan. Elizalde ko, alam nyo, ganito kasi, sabi nga nila, before you cast a stone, make sure na sapul sa ulo para hindi na magising.
Oo, kailangan tingnan nyo muna yung mga sarili nyo. Tingnan nyo muna kung meron bang mga masisilip na mga kabulukan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, mga bossing, lahat po tayo, kahit gaano kakalinis sa katawan, kapag natulog ka sa gabi, pag gising mo mamayang umaga, mabaho ang hininga mo. Kahit si Ann Curtis pa yan, kahit si Bea Alonso yan, sino pang maisip mo pinakamaganda? Kahit na si ano pa yan, sino ba yun? Yung shota ni Sam Milby na Miss Universe. O kahit sino pa yan, walang babae, pangit man o maganda, na natulog sa gabi paggising sa umaga fresh breath siya, wala pong ganun. Lahat po tayo may itinatagong baho, kaya make sure na kapag ikaw ay nanilip ka ng baho ng iba, siguraduhin mo na mas mabango ka sa kanya.